Hi everyone. So for our problem number 3, sabi sa problem na to, a simply supported rectangular beam has the following properties. Okay? So we have the length of 5 meters and then width natin na 350 mm. The effective depth ng ating beam is 492 mm. The tension bars ay 10 28 mm diameter bars arranged in 5 bars per layer. So hindi daw siya bundled. Okay? Next is the compression bars na dalawang 25 mm. And then effective cover to centroid of compression reinforcement is 75 mm, which is yung ating D prime. Okay, so next is the clear space between layers of reinforcements is 30 mm and the diameter of stirrups is 10 mm. So use Fy equals 415 megapascals and FC prime or F prime of C na 24 megapascals. So use NSCP 2015. So we are required to determine the strength reduction factor, the additional nominal moment capacity provided by the added reinforcement, the ultimate moment capacity of the beam, and sabi din dito, if the service dead load carried by the beam is 10 kilonewton per meter, included na daw doon yung beam weight, determine the maximum concentrated live load that the beam could carry if it is located 2 meters from the left support. So use 1.2 dead load plus 1.6 live load. Okay, so for this problem, ang gagawin natin dyan, i-drawing muna natin, lagyan natin yung mga measurements dito, no? Yung mga dimensions pala. So for this one, so we have here the width na 350. So this is 350. Then we have also 492 na effective depth. So from here, meron tayo ditong 492. Yan. So next is meron tayong 10 28 mm and dalawang 25. And then sabi din sa problem, meron tayong D prime na 75 mm. Ibig sabihin from extreme compression fiber to the centroid of our reinforcements, meron tayo ditong 75. Next, clear space between layers of reinforcement, 30. Ito daw ay 30. And then yung ating D sub t ngayon, wala kasing given. So we need to calculate the value of D sub t. So mula dito sa taas, okay, papunta dito sa outermost layer ng reinforcement natin is ito. Okay, so ito yon. So ito ay 492. I-add natin yung portion na to, which is i-add natin yung kalahati ng 30. So 30 over 2. Then i-add din natin yung kalahati ng diameter ng bar natin, which is 28 over 2. So para mas ma-visualize nyo, i-exaggerate natin yung drawing. Okay? So let's say we have here itong edge ng beam natin, no? Tsaka ito yung bottom. So meron tayo ditong stirrups dito. Then andito yung reinforcement natin. Yan. Halimbawa ito. Tapos yung reinforcement natin sa second layer. Okay? So sabi dun sa problem, ito ay 30. Which is ito yon. Okay? Tapos syempre, yung hanggang centroid ng reinforcement natin, di ba 492, ito yun hanggang dun. Hanggang dito sa centroid dito ay 492. Mula dun sa top nung natin. No? So, kailangan natin dito class yung kalahati ng 30, which is 30 over 2 or 15. And then, para makuha natin yung sa centroid ng reinforcement, so let's say ito yung
kalahati ng beam. Ano. So, ito yung ating kalahati ng diameter ng bakal. So, 28/2. Kaya ito yung ating magiging value ng D sub T. Okay? So, para ma-compute natin yung D sub T, so 492, add tayo ng 15, then add natin yung 28/2 or yung 14 dito. So, we have here 521 na D sub T. Okay? So, tatandaan, D sub T is equal to 521. Okay, so dito pinapahanap sa atin yung strength reduction factor, which is hindi pa natin siya makukuha since kailangan muna nating ma-identify yung value ng C or yung location ng neutral axis before we can calculate yung ating strain dun sa outermost layer ng ating or outermost layer ng reinforcement. Okay? So for this problem, ang uunahin natin is to determine the value of C. So para makuha natin yon, you will use yung ating concept. No? So ito, lagay ko muna dito class sa ilalim. So hindi natin to, dito ko na lang isusulat yung solution. Okay? Sa portion na to. So for our solution, assume muna tayo ulit. No? So assume Fs prime is equal to Fy and Fs ay equal sa Fy. Then apply yung ating concept ng summation ng Fx, kung magdo-drawing tayo dito ng stress diagram. So yung Cc plus Cs equals sa tension. Okay? So we have here 0.85 F prime of C times A times B plus AS prime, this time ay Fy, So in-assume natin na nag-yield yung ating steel reinforcement sa compression side ng ating beam, okay? So AS, so ito yung total AS natin, then Fy. Then substitute the values here, so 0.85, then here is 24. Then we have the unknown natin na A. Then for our B, 350. Then add natin yung dalawang 25, area ng dalawang 25. Tama, So, okay. So, Fy natin is 415. Equate natin siya sa 10 pi over 4. Ita-times natin siya sa 28 squared. And then, times natin sa 415. So, dito makuha natin yung value ng A para ma-confirm natin kung tama ba yung ating assumption. So gagawin lang natin, type niya lang natin sa calculator. Okay, so yan. Okay, so double check lang natin yung na-type sa calculator, baka may mali. Yan. Better na ma-double check nyo yan. So, assuming na nag-yield yung tension and compression bars natin, then shift solve lang natin, check natin magiging value nito. Yan, so we have here 300.8328. So 300.8328. Okay, then calculate the value of C. So ito class ay A, hindi siya D. So ito ay A. So C equals sa A over beta sub 1. Where beta sub 1, if F prime of C is 24, so ito ay beta sub 1 natin is 0.85, So balikan nyo yung videos natin para makita nyo kung bakit naging 0.85 yun, okay? So ito ay 300.8328. Divide natin sa 0.85, okay? And then makuha natin yung value ng C, okay? So we have here 353.9209. Yan.
And then, ang next step natin dyan is to, um, evaluate yung, ano yung value ng stresses. Okay, so, yan. Ito natin lagay. So, stress check. Check muna natin yung stresses. Kasi pagka may mali yung assumption, pag mali yung assumption natin, we will, recalculate the value of C. Hindi pa tayo mag-compute ng strain. Okay? Ayan. Okay, so dito ay Fs prime ay equal sa 600 times C minus D prime over C. Okay, so ito. So we have here 600, times natin sa C, which is yung ating 353.9209. Babawasan natin siya ng D prime, which is, in this case, ang ginamit natin ay 75. Divide natin siya doon sa value ng C na na-compute natin. Okay? Yan. And then, makukuha nyo na dito yung ating value ng Fs prime. So, ito, store ko siya sa C. Yan, para di nakakalito. So, 600 times natin siya sa C minus natin sa 75 divide by C. Yan. So, calculate natin. So, tama, 353 point ano. So, ito ay 472.853. Okay? MPa. So, kung mapapansin nyo class, this value is greater than the value of Fy. So, Fy natin class is 415 megapascals. Ano? Oh, that means nag-yield yung ating compression bar. So therefore, correct assumption. So compression bars or compression still yields. So tama yung assumption natin doon sa una. Pero you have to check yung Fs naman. So hindi pwedeng wala tayong checking for Fs. Kasi nag-assume din tayo na siya ay equal sa Fy or in-assume natin na nag-yield yung ating bakal dun sa tension side. Okay, so 600 times sa D minus C over C. So here we can calculate yung D natin ay based sa problem is 492. Okay, so 492 yung gagamitin natin. So here ay 492. Bawasan natin yung value ng C na na-compute natin kanina. So ito yon. So divide natin by C. Check natin yung value niya. So dito, papalitan ko na lang to. So ito ay gagawin kong 492 minus C. Tanggalin ko itong 75. Then calc lang ako dyan. So kung mapapansin nyo, class is 234 ito. 0.085 megapascals, which is less than the value of Fy. So since ganito yan, mas mababa siya sa Fy, therefore, mali yung assumption natin. So, wrong assumption, okay? So, ibig sabihin yan, tension still does not yield. Okay, so, therefore, we have to repeat the process of assuming na ulit, tapos, mag CC equals CS, CC plus CS equals T ulit, and then, makukuha na natin yung bagong value ng C. So, ayan. Bakit tayo mag-uulit? Kasi mali yung na-prove natin na mali yung ating assumption. Okay, so to correct our assumption, magkakaroon tayo dito ng bagong assumption. No? So, for our new assumption, yung ating Fs prime ay nag-yield, pero yung ating Fs ay less than Fy.
So, yan yung bago nating assumption. Now, for our new assumption, same pa din siya. So, CC plus CS equals T. Pero this time, ganito ang gagawin natin. So, CC natin ay 0.85. F prime of C times A times B. Add natin yung AS prime. FY kasi nag-yield. Yung ating assumption. Then, equate natin siya sa AS. So, dito ay less than FY. Yung assumption natin. So, therefore, dapat FS yung gagamitin natin. And now, since FS ang gagamitin natin, wala tayong exact value pa niyan. So, you will, you need to substitute this by this formula, 600 times D minus C over C. Since hindi nga natin alam yung value ng C na yon. So, here, ang unknown natin na itong value ng C. Okay? And then, dito naman, sa left side na equation natin, kailangan kasi natin makompute yung C. So, dito, variable yung A. So, hindi natin alam yung value ng A. Pero, dapat C ang kuhanin natin. Kasi yung nasa right side ay C yung unknown. So para dito, papalitan natin to ng value na para C ang ating unknown. Okay? So, para makuha natin yon, yung A ay equal sa beta sub 1 times C. So, para ito lang yung ating unknown. So, yung C dito, tsaka yung C dito sa kabilang side. Okay? So, substitute natin yung value 0.85 times 24. Then, beta 1 natin ay 0.85. And then, yung ating C. Then, ang ating B ay 350 plus 2 pi over 4 times 25 squared. Then, Fy natin 415. And then, equate natin sa AS times 600 times D minus C over C. Or yung D natin class is 492. Bawasan natin nung C over C. Yan. Yung AS pala natin, ang value niyan ay, sige, lagyan na natin yung value. 10. Dito natin kuhanan class. So, ito yun, no? 10.28. Okay, so, ayan. Yan. Pagka nagawa nyo na yan, ayan, we can now calculate for the value of C. So, sa calculator na lang. So, ang aking suggestion dyan, i-store nyo na yung mga dapat nyong i-store. So, for me, yung pwede nyong i-store ito. Ito, pwede nyo na itong i-store. Tsaka ito. No? So, store natin, no? 2 pi over 4 times natin sa 25 squared. Then, times natin sa 415. Okay? So, store ko na to sa A. Ay, mali. Yan, store ko na to sa A. And then, yung isa naman, 10 times sa pi over 4 times natin sa 28 squared. Yan, store ko to sa B. Then, type na natin yung buong equation. So, 0.85 times 24 times 0.85 times natin sa unknown natin na value ng C times 350. Then, add natin yung nakastore sa A, which is yung ating 2 times pi over 4 times 25 squared times 415. And then, equate natin class ito sa nakastore sa B times 600 times yung ating 492 minus yung ating value ng C divided by the value of C. So, sa X natin nilagay yung unknown. Okay? So, yan. Check natin yung value. Dapat ay
Yan. So, dito nalabas ay 305.261. Yan, 305.261. Okay, so next step is to perform yung stress check ulit natin. Ayusin ko lang to. Okay, so stress check ulit kayo dyan. Okay, so yung gagawin natin Fs prime, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina dito. So, copy ko na lang to. Okay. Just natin ng konti. Yan. So, yan. Sulat lang natin 600 times sa C natin ngayon, which is 305.261 minus sa 75 over 305.261. Then, makuha natin yung Fs prime. Okay, so 600 times yung ito, no? Then, calc lang tayo dyan. Yan. So, dito makuha nyo yung 452.585. Which is greater than Fy. Therefore, tama yung assumption natin, no? So, check ko na lang yan. So, tama yung assumption natin. Nag-yield yung compression bars natin. Now, for Fs, so 600 times D minus C over C. Substitute lang natin yung values, ano? So, 600 times 492 minus yung ating 305.261. Divide natin yung 305.261. Yan. So, here makukuha nyo guys yung value na ito. So, okay. So, wait lang natin. So, 492, ito. Yan. So, we have here 367.04 MPa, which is less than siya dun sa Fy natin. Therefore, correct yung assumption natin. Kasi ang assumption natin dito kanina ay ito. Tama na ito. And ito namang Fs prime natin is equal to Fy. Tama to kasi nag-yield. Okay, so nag-yield. Ibig sabihin, basta naging greater than yung Fs prime sa Fy, ibig sabihin nag-yield. So, equate na lang natin siya sa Fy. Kasi bawal tayo mag-exceed dun sa Fy. Okay, so, yan. After nyong ma-check yung stresses and naging tama na yung assumptions natin, so the next thing to do is to check the value of phi. Kasi yun ang unang hinahanap sa atin. Determine the strength reduction factor. Now, for our shortcut, para malaman nyo muna kung tension controlled, so check muna natin yung Cmax. So, for tension control, 3 over 8 tayo times D sub T. Kasi pagka na-prove natin dyan na yung C mo ay less than sa Cmax, then hindi na natin kailangan mag-compute ng strain. Kasi matic yan, mas malaki na agad yun sa 0.005. Or magiging tension controlled na yung section natin. And magiging yung phi natin is 0.9. Ngayon, pagka na-prove natin na na greater than, check natin. So, itong D sub T natin is 521. So, dito yan sa kinuha ko kaninang value. So, kanina kumuha ko ng value na 521, which is ito. Itong value na to. Okay? Ayan. So, ito, check natin anong value niya. 3 over 8 times 521. So, we have here 195.375. Ayan. So,
yan. Conclusion natin, since yung C natin ay mas malaki, kita nyo, so yung C natin is larger than C max, therefore, not tension controlled. So, it's either transition siya or compression controlled. Now, para ma-verify natin, kunin natin yung strain. So, to calculate the value of strain, gagamit lang na tayo ng formula na to, which is, na-derive na natin yan last time. So, 0.003 times D sub T minus C over C. Then, equate lang natin yan, class. So, 0.003 times 521, bawasan natin ng C natin, which is 305.261 over 305.261. Yan. So, for our epsilon, yan, 0.003 times natin sa 521, bawasan natin ng yung naka-store sa C. So, 305.261 yung C natin. So, we have here 0.00212. Now, para ma-determine natin, kasi alam natin nasa ano na yan, nasa transition na yan or compression control. So, para ma-determine natin kung siya ay compression controlled or transition is, kailangan natin siyang kuhanan ng Fy over Es. So, Fy natin is 415 over 200,000. So, here yung value niyan ay store ko muna to sa A para baka magamit pa natin. No? Yan. So, we have here 0.002075. Yan. Kung mapapansin nyo, yung ating epsilon sub t ay mas malaki sa Fy over Es. So, ito yung value na Fy over Es natin. So, yung Fy over Es natin is less than the value of strain natin, which is ito yon. Pero, mas malaki pa rin yung 0.005. Okay, so therefore, nandun tayo sa transition zone. And to determine the value of strength reduction factor, we can use the formula 0.65 plus 0.25 times yung ating strain minus sa Fy over Es. Then, 0.005 yung nasa ilalim minus sa Fy over Es. Pero hindi ko na recommended yan kasi medyo mahaba. Sasauluhin nyo pa. Punta na lang kayo sa stat mode 3, 2. Input natin dun yung value ng strain and yung ating strength reduction factor. So, for calculator technique, so, lalagyan lang natin siya ng X and Y. Sige, dito ko na lang lagay, class. Okay. So, X and Y. So, here yung strain natin and here yung ating value ng phi. Okay. So, kunin lang natin, lagay lang natin dito sa una yung Fy over Es, then 0.005. Then dito yung 0.65 natin and 0.9. Ayan. So, ngayon, ang next natin is to get the value of phi, lagay lang natin yung strain natin na nakuha. And then, y hat. Okay? So, yung strain natin is itong 0.00212. Okay? So, lagay ko lang dito. Fy over Es natin, so 415 over 200,000. Then, dito yung ating 0.005. Then, lagay ko dito yung 0.65, then 0.9. Then, lagay ko lang yung strain natin, 0.00212. And then, kuhanin natin yung y hat niya. Okay? Yan. So, we have here 0.6538. 0.6538. So, ito yung sagot natin for our letter A.
Okay, so balik tayo dun sa tanong. Additional nominal moment capacity provided by the added reinforcement. Okay? So para makuha natin yon, kailangan natin kuhanin si MN2 kasi MN2 yung tinatanong. Yun yung parang nominal moment na additional na na-provide ng ating added reinforcement. Okay, so to calculate for our MN2, we will use yung ating CS times D minus D prime. Nominal ang sinabi So dito wala tayong nabanggit kung ina-neglect or consider yung displaced concrete. So ang gagamitin natin yung neglecting na lang. Okay? So pag walang binanggit, neglecting yung ilagay natin. Kasi yun yung common din. So CS natin is AS prime, FS prime, D minus D prime. Pero take note, check natin ano ba yung nangyari sa stress sa compression steel. So sabi sa problem na to or sa kanina, yung solution natin, more than Fy siya. So therefore, papalitan natin ito. So yung Fs prime dito is papalitan natin to ng Fy. Since nag-yield yung ating compression steel. So As prime, 2 pi over 4 times sa 25. Ta-times natin siya sa Fy, which is 415. Times natin sa D, which is 492. Bawasan natin ng 75, which is yung ating D prime. Then divide natin siya sa 10 to the 6. So for our Mn2, dito makukuha nyo na yung Mn2. 2 pi over 4. Andi, computational mode muna para madali Times natin sa 492 minus natin sa 75. Then divide lang natin sa 1 million yan. So we have your 169.896. Okay, so ito yung ating sagot. And then for next, ito yung letter B. For letter C, determine the ultimate moment capacity of the beam. So, to calculate the ultimate moment capacity of the beam, ang hinahanap natin doon is yung ating VMN. Okay? So, for our VMN, yun ay V times sa MN1 plus MN2. So, bago yun, kunin muna natin yung MN1. Kasi we already have the MN2. We already have the strength reduction factor, okay? So for our MN1, so we have here CC times D minus A over 2. Ngayon, wala pa tayong value ng A kasi kanina ang nakuha lang natin ay value ng C which is 305.261. Tama? Now, to calculate the value of A, kailangan natin yung beta sub 1 times C. So 0.85 times sa 305.261. So yung A natin is store ko na to muna sa A So 0.85 times natin sa 305.261. Yeah, so we have here 259.472. Yan. So to calculate MN1, lagay lang natin 0.85 F prime of C times A times B times D minus A over 2. Then substitute lang yung values natin. So 0.85, then 24, then the value of A, 259.472. Then yung value ng B natin, 350. Then D natin, 492 minus 259.472 over 2. Divide natin siya sa 1 million. Okay?
So, dito makukuha natin yung value ng MN2 natin. MN1 pala, sorry. So, 0.85 times sa 24 times natin sa 259.472 times 350 times natin siya sa 492 minus sa 259.472 over 2. So, nakalimutan ko na kung saan ko na-store yung value ng A. So, ito na. Ito, i-ano na lang natin. Then, divide ko siya sa 1 times 10 to the 6. So, 671.1412. 1412. So, kilonewton meter. Okay? So, for the value of VMN, equate lang natin yan sa strength reduction factor natin, 0.6538. Then, multiplied by MN1 natin, which is 671.1412. Then, add natin yung 169.896. Ayan. So, add lang natin yung kanina. So, add natin yung nasa A. Then, ta-times natin to sa 0.6538. Yan. So, makukuha nyo dito is 549.870. So, kilonewton meter. So, ito yung ating ultimate moment capacity, which is yung sagot natin sa letter C. Okay?